November 21, Huwebes, magandang umaga po. Mula sa Villamor Air Base, ililipat na mamayang tanghali sa Camp Aguinaldo ang mga dumarating na biktima ng bagyong Yolanda. Hindi na raw kasi sila kasya roon. Alamin natin ang update dyan sa ulat na ni Mark Salazar live. Mark. Hawi, Kara, medyo nagkakaroon ng kalituhan sapagkat habang hanggang alas 12 na lamang yung setup dito, lahat pati yung mga volunteers at yung mga booth dito ng NGOs maging ng gobyerno ay hanggang alas 12 na lamang ay patuloy pa rin yung pagdating ng mga nag-evacuate mula naman sa iba't ibang parte ng Eastern Visayas. In fact, may mga pamilya pang dumating kaninang 5 a.m. umaabot pa raw yan ng higit 1,000 at umaasang mahahatid from Villamor sa iba't ibang punto ng kanilang dapat puntahan kung halimbawa kung saan sila may kamag-anak at kagaya ng mga pamilya na yan papuntang Cubao. Ang problema lamang dahil sa kalituhan na hanggang alas 12 na lamang, marami raw yung mga volunteers, halimbawa itong Oplan Hatid, na puro ang mga volunteers, ito yung mga private owners ng mga vehicles na naghahatid, hindi na nagpuntahan lahat dito dahil akala nila ay pack up na. Kaya nga nananawagan itong Oplan Hatid na tuloy-tuloy pa rin yung kanilang paghahatid hanggang alas 12 dahil medyo nagkakaipon yung mga kababayan natin from Visayas na dumating pa rin sakay ng C-130 kaninang madaling araw. Kaya yun ang problema, naiipon sila at marami ring mga donors na nagdadala ng pagkain in the past days na nalilito kung magdadala pa rin sila rito o kung saan dahil wala naman daw taga-Camp Aguinaldo na nagbibigay ng coordination dito kung paano yung paglipat nila mula sa Villamor Air Base papunta doon sa bagong venue ng Oplan na Salubong doon sa Camp Aguinaldo. Hawi, Kara. Okay, Mark, ano daw yung dahilan kung bakit ililipat nila yung operasyon mula dyan sa Villamor Air Base papunta doon sa Camp Aguinaldo, Mark? Well, ang unang-unang narinig natin na kanilang paliwanag dahil mas malaki daw yung lugar doon sa Joint Task Force sa Camp Aguinaldo kumpara rito. Pero hindi naman namin nakikita magiging problema yun, Kara, sapagkat kahit naman itong likod at harap ng grandstand ng Villamor Air Base ay enough naman yung space kahit na marami rito ang mga booth at dumadagsa kasi marami naman na dumarating dito mula Visayas ang hindi rin naman nagtatagal sa Villamor Air Base dahil pumupunta rin to different points sa kanilang mga kamag-anak from papuntang Cavite, Laguna, Montalban, Rizal, ganyan. Kaya konti lang naman yung naiiwan dito. In fact, itong mga simula kahapon hanggang ngayon, ang makikita mo, mas marami na yung volunteers na nakaabang dito kaysa sa yung mga dumarating mula sa Visayas. So I don't think space is a problem. Pero yun ang binibigay na dahilan kung bakit kailangan daw isentro na lahat sa Camp Aguinaldo ang operasyon nila. So Mark, anong mangyayari doon sa tent city? Kasi I understand may tent city na itinayo yung Pasay City Government. Malapit lang dyan sa Villamor. In fact, doon lang sa Villamor Elementary School. So anong mangyayari doon sa tent city na yon kung ang mangyayari na ay pagdating dyan ng evacuees, dadalhin na sa Quezon City? Actually, hindi nga na. Nagpunta ka ron kahapon, hindi ba, Kara? Right. Nakita mo, marami dong mga folding bed na naka-plastic pa nga. In fact, hindi pa nagagamit. At maraming mga nakalatag at mga tent na hindi naman nagagamit. Kasi mukhang marami silang hinanda na kama, mga folding beds doon at tents na hindi naman nagamit. Dahil, yun nga, pagdating kasi dito ng mga kababayan natin na survivors ng Yolanda, hindi naman, not with the intention kasi na dito manirahan sa mga tent city, kundi pumunta sa mga kamag-anak nila, kaya sila sumakay ng C-130 in the first place. Dahil meron silang plano. Ngayon yung ilan-ilan, meron ding mga bilang ng pamilya na talagang sa trauma lang ay umalis ng Tacloban, walang plano, walang pamilyang pupuntahan, napupunta naman yan sa Fabella Center, for example, ng DSWD sa Mandaluyong. So konti lang talaga yung sasabihin mong mananatili sa Villamor at mangangailangan lumipat doon sa tent city ng Pasay. Ngayon, hindi ko alam kung ano mangyayari pa sa tent city na yun ng Pasay local government dahil from here, diretso naman sa Camp Aguinaldo. Wala na magtatagal ditong mga Yolanda volunteers. Sayang naman din. Sayang yung hinanda ng Pasay. Sana ma-utilize pa nila sa iba pang lugar. Kung kakailanganin sa Camp Aguinaldo, ipadala doon. Kaya lang ang problema,
sabi ng mga volunteers dito, walang nakikipag-coordinate sa kanila kung paano yung mekanismo at paano yung paglipat nila sa Camp Aguinaldo, Cara. Okay, so Mark, ulitin lang natin. Final na ba talaga ito na ang lahat ng evacuees mula dyan sa Villamor Air Base by 12 noon today ay ililipat na sa Camp Aguinaldo? Pero ngayon, mula alas 9 ng umaga hanggang 12, tuloy-tuloy pa rin dapat yung Oplan hatid mula Villamor Air Base papunta dun sa kani-kanilang mga kaanak dito sa Metro Manila. Oo, tuloy-tuloy yung serbisyo supposedly, pero by 12, packed up na dapat lahat. Wala na dapat cleared na ito dapat lahat. Problema, kahit na 3 hours, 9 o'clock pa lang naman, medyo tumumal na yung dating ng mga donations, sa mga food packs, sa mga volunteers, dahil nga akala nila hindi na sila kailangan dito sa Villamor Air Base dahil by 12 pack up na rin naman. Kaya nga nagkakaproblema, for example, dito sa Oplan Hatid. Dahil yung mga private vehicles na nagvo-volunteer na maghatid dito, hindi na nagsidatingan ngayong araw. Meron pa namang batch na nanggaling pa sa Tacloban at sa Giwan. Wala nang magsiserbisyong maghahatid sa kanilang private vehicles dahil wala na. Hindi, akala nila pack up na talaga for today. Alright, maraming salamat sa iyong ulat, Mark Salazar, mula sa Villamor Air Base.